May pagtutol man sa kanyang mga mata, hindi niya tahasang masabi yon dahil nagkasundo na rin sila ni Gaston na kung anong gagawin sa relasyon nila pansamantala. Kumbaga alam nilang pareho kung ano. Akala ko fiancé mo na. Tanda mo na rin kasi. Hindi ka pa ba mag-aasawa? Medyo nakakainsultong saad ni Daisy na tiningnan si Nati mula ulo hanggang paa. Palihim siyang tinaasan ng isang kilay ni Nati. Kabadong tumawa lang si Gaston na nilingon na si Nati. Nabasa niya ang pagkadismaya sa mukha nito. Alam niya nasaktan ito pero hindi naman pwede na sabihin niyang bigla na girlfriend niyang babae gayong tinatanggi na niyang kasintahan nito. Nasabi na rin niya kung ano ang relasyon nito sa pamilya nila. Nagbabakasyon lang siya dito, dugtong pa ni Gaston upang mukhang maging kapanipaniwala yon. O siya sige, aalis na rin ako at may lakad pa ako. Ingat kayo kung saan pa man ang lakad niyo. Dumiin ang mga mata ni Nati sa kamay ng babaeng humawak sa isang braso ng gobernador na form ng pagpapaalam sa gobernador. Agad namang inalis yun ng pasimple ni Gaston nang makita niyang nalilisik na ang mga mata ng nobya. Nang tangkang yumakap pa sa kanya si Daisy ay pakunwaring kinuha ni Gaston ang cellphone sa loob ng kotse dahilan upang mag-alinlangan ng babae sa pinaplano. Hindi na pinatagal pa ang pananatili dahil napansin na niya ang kakaibang tingin ng babae sa kanya. See you around, Governor Barcelo. Nice meeting you here anyway. Ngiti ni Daisy bago tuluyang umalis. Alright, Daisy, ingat ka rin. Casual nitong sagot na kaagad binalingan si Nati na nakapasok na ng sasakyan. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Nati habang pauwi sila at binabaybay ang daan patungo ng mansyon. Nakahalukip-kip lang ang babae na animoy lamig na lamig kahit nakasuot naman ito ng jacket at ang mga mata niya ay nasa labas ng bintana at para bang ayaw malang tignan at lingunin sa tabi si Gaston. Natalia, are you mad at me? Kinubad ng gobernador ang jacket niya at pinatong yon sa balikat ni Nati. Ngunit agad yung tinanggal nito. Napangisi si Gaston. Malamang galit nga ito. Masyado na siyang matanda para hindi yon mabasa. Ang cute lang nitong magtampo. Ayaw magsalita para talagang batang nais pa siyang paghulain doon. Dapat ba sinabi ko sa kanya kung sino ka sa buhay ko? Tanong pa nito kahit naririnig to ng sekretary. Hindi na rin naman nila maililihim sa kasamang totoong relasyon na namamagitan sa kanilang dalawa. I know her. Masyadong tsismosa. Ayaw ko namang mabash ka. Hindi ba't nag-usap na tayo? Ang ibig ko sabihin ay ang tungkol sa relasyon natin. Pinag-usapan na natin ito na ililihim na lang muna. Umikot ang mga mata ni Nati sa ere. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang mood niya. Dapat naiintindihan niya ngayon pero kasi nalalamon siya ng selos. Iba ng tingin nito sa nobyo. Puno yun ng inis na mas dumarami pa at nadadagdagan kada tinitignan niya ang kasintahan niya sa tabi niya. Sorry na. Sige, sa susunod na may makikita kong kakilala ay ipapakilala na kita bilang girlfriend. Nagugutom ako. Hindi naman yun ang iniisip ko. Padabog na sagot ni Nati na sinamaan siya ng tingin. Ba't Gaston na yun ang dahilan? Pinagtatakpan lang ni Nati dahil sa kanilang mga napag-usapan. Hindi nito maagagawang itanggi yun ng basta-basta na niya ang tumatakbo sa isipan ng kasintahan. Anong gusto mong kainin? Gusto mong i-try yung good taste na resto? Masarap doon. Take out tayo. Binalingan ni Gaston ng kanyang secretary na kagad napansin ang ginawa niya kaya nilingon na rin siya. Hindi niya na hinintay pang magiging sagot ni Nati at nagdesisyon na lang na mag-take out ng pagkain. Mag-take out ka na lang ng chicken. Alam mo rin naman doon kung anong masarap. Tumango ang sekretary na kaagad nakuha ang nais ng gobernador. Pagbaba nito ay naiwan ang dalawa sa loob ng sasakyan. Hinarap na siya ni Gaston na puno ng pang-aamo ang mga mata matapos na basain ang labi niyang bahagyang nanuyo nang dahil sa mas bumaba pang temperatura ng lugar na yon. Baby, galit ka pa rin ba sa akin? Kausapin mo naman ako. Hindi pa rin si Nati kumibo ng mariing nakatikom pa rin ang bibig. Umusog na si Gaston palapit kay Nati at hinawakan ang baba ng babae upang iharap ito sa kanya at magtamang tingin nila. Yumuko naman si Nati upang hindi lang magtamang kanilang paningin kahit na nakaharap na siya sa gobernador. Ayaw niyang salubungin ng tingin dahil paniguradong mawawala ang galit niya sa mukha pa lang ni Gaston. Bakit ayaw mo kong tingnan? Dahil galit ka? Natalia naman, wag mo naman akong pahirapan. Umiling si Nati pero hindi kumbinsido doon si Gaston.
Muli niyang hinawakan ang baba ni Nati upang iangat. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ni Nati nagawa pang iiwas sa mga mata sa nobyo. Pinatulis niya ng kanyang nguso na mabilis namang inabot ni Gaston upang halikan. Pinahaba niya pa yung lalo, muli itong inabot ni Gaston, ngunit hindi pa lang dampi ang kanyang halik na ginawa kung hindi nilaplap na ito ng gobernador with matching pikit pa ng kanyang mga mata. Nag-explore na rin ang kanyang dila sa loob na nabiglang bibig ni Nati na hindi na napigilang maibuka niya. Ilang sandali pa'y naipikit na rin ni Nati ang mga mata dahil iba ng hatid noon. Parang mula na rin naglaho ang kanyang pagtatampo. Ano, galit ka pa ba? Bahagyang layo ni Gaston ang mukha niya at masuyong tinignan ng mata ni Nati. Pinalis niya gamit ang laylay ng suot niyang polo shirt ang laway sa gilid ng labi ni Nati. Kakilala ko lang yun. Nagkataon lang na nakita kami dito. Walang kailangang ipagselos sa kanyang baby ko. Napakagat na ng labi si Nati. Gusto mo pa ng kiss, Natalia? Nang tumango si Nati ay muli siyang sinunggaban ng halik ni Gaston. Mas mapusok yun kumpara kanina. Lumaban na rin si Nati naman ang hunyapit ng dalawang braso sa leeg ni Gaston. Kung wala lang sila sa loob ng sasakyan at wala sa alanganing lugar, baka hindi lang halik ang nagawa nilang dalawa. Kiss lang ang mabibigay ko ngayon, mamaya na lang karugtong. Ay hinang bulong ni Gaston. Pagbalik ng sekretary ng gobernador ay bati na ang dalawa na hindi na ipinagtaka pa nito. Nakasandal ng ulo ni Nati sa isang balikat ni Gaston at nakayakap ng isang braso ng gobernador sa bewang ng babae. Napangiti na lang ng lihim ang sekretary na kahit lalaki ay hindi mapigilang kiligin sa dalawa. Governor Barcelo, diretso na ba tayo ng mansyon? Mahinang sagot lang nito na hindi na mapawi ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Pagdating ng mansyon, napagsaluhan ng dalawang take-out nilang pagkain. Wala doon si Doña Josefina na may banquet party na pinuntahan kung kaya naman malaya ang dalawang mag-usap at kumain ng hindi nakakaramdam ng anumang pagkailang. Matapos na kumain sa silid ni Gaston, sila dumiretso. Inihatid lang ni Nati ang mga pinamili at dumiretso na rin siya kaagad sa silid ng nobyo pagkatapos niyang magbihis at maligo. Hindi na siya nag-abala magbihis pa, tanging roba lang ang nagisuot ng magtungo ng silid nito. Sabik namang sinalubong ni Gaston ang kasintahan sa may pintuan at kanya nang binuhat. Patungo ng kanyang kama matapos na ilak ang pinto ng naturang silid. Maingat na inihiga ng kama at mapanukso ang mga matang hinubara na ito na parang normal na lang. Kailan mo planong lumagay sa tahimik? I mean, magpakasal at bumuo ng sariling pamilya? Pahapyaw na tanong ni Nati habang nakaunan siya sa isang braso ni Gaston. Gusto ko lang namang malaman. Nakapikit si Gaston at marahan ng taas at baba ng kanyang dibdib. Pagod na pagod pa sa kanilang ginawa. Hindi pa siya gaanong nakakahinga. Heto na naman ang tanong ng nobya tungkol sa kasal nila. Kapag 30 na ba ako at 40 ka na? Tinaas pa ni Nati ang kanyang isang kamay upang haplusin ang mukha ni Gaston na para bang mini-memorya ang facial features ng gobernador. Otomatikong napadilat na si Gaston ng mga mata. Hinawakan ni Gaston ang kamay ng kasintahan dahil medyo nakikiliti siya sa ginagawa nitong ng babae. Sana anytime soon, masyado na kasi ako matanda. Sambit ni Nati na halata na gusto nang lumagay sa tahimik. Nabuhay at magkaroon na rin ng sarili niyang pamilya. Napadilat yun ng mga mata ni Gaston. Ang salitang matanda na lumabas sa bibig ni Nati ay masyadong malaki ang impact sa kanya. Nilingon niya na ang nobya na nakatitig pa rin ang mga mata sa mukha niya na parang hinihintay ang sagot niya. Kumibot-kibot ng bibig niya. Kung makapag-alala kasi ang babae ng matanda na siya'y wagas, paano pa kaya siya sa 10 taon ng agwat sa nobya? Super tanda? Matandang nilalang o tao na ba siya? Hindi niya lang madiretso si Nati sa bagay na yon. Ang sabi ng mga matatanda ay kalabaw lang ang tumatanda na Talia. Tagilid ni Gaston paharap sa nobya na mabilis sinalikan ang labi nitong madaldal. Kaya wag mong alalahanin na matanda ka na. Naging bukang bibig ni Nati ang tungkol sa kasal ng buong pananatili niya at nalalabing mga araw sa mansyon ng mga Barcelo. Tuwing kaharap niya ang kasintahan at sila lang dalawa nito ang magkasama. Hindi naman yan pinansin ni Gaston na lagpasan lang ang lahat ng sinasabi sa pandinig niya. Huwag kang mag-alala, Natalia. Darating din tayo sa puntong yon. Pakakasalan kita. Magiging asawa ka ni Governor Barcelo. Makikilala ka nag-iisang babaeng nakabiyag sa aking puso. Pangako yun sa'yo. Pinanghawakan to ni Nati na hindi na mahintay pa na dumating ang araw na yon. Pihado ng mas magarbong wedding gown ang pipiliin niyang isuot. Sisiguraduhin niyang siya ang pinakamagandang bride sa mata ng kanyang magiging asawa.
tatalbugan niyang ibang mga babae sa hilatsa at sa ganda. Okay, hindi ko na mahintay pang araw na yon. Nang sumapit ang huling gabi ni Nati sa mansyon, naging kapansin-pansin ng lungkot sa kanilang mga mata na parang ayaw nang lumipas ang huling araw na yon. Mas naging apektado si Gaston ng buong araw noon at hindi makapagtrabaho ng maayos sa Kapitolyo. Panay ang reply niya sa mga chat ng kasintahan na para bang doon na lang umiikot ang buhay. Makailang beses na pinag-isipan niya tungkol sa future nilang dalawa. Hindi na siya pabata, matanda na siya. Naisip niya na pagkatapos nilang ikasal, marahil ay ang uunahin na niya ay ang magkaanak. Tama ang ina, hindi pa naman huli doon ng lahat. Ilang anak ang gusto mo, Natalia? Dalawa. Gaya namin ni Kuya Nick, isang babae at isang lalaki. Okay na ako doon. Masaya na ako. Paano kung parehong lalaking magkasunod? Tama na. Gusto ko merong babae. Kaya dapat meron. Ayos lang naman. Babawi na lang ako sa magiging asawa nila. Sila na ang ituturing kong anak na babae. Natawa na doon si Gaston. Masyadong advance ang isipan ni Nati sa mga bagay kung kaya nagugulat siya dito. Kung magkakaanak sila ng taong yun ni 10 years old pa lang ito kapag naging 40 plus siya. Paano kung parehong babae naman? E di lugi ka dahil walang magdadala ng apelido mong Barcelo. Mahina na lang silang natawa ng muling mahigpit na nagyakap. Maagang baba ni Nati na pinapahatid ni Gaston sa family driver nila hanggang sa mansyon ng mga Bentacourt. Tinanong niya pa kung gusto nitong gumamit ng chopper para mas madaling makababa. Ayaw ni Nati, lalo kung siya lang mag-isa. Kung kasama kita payag ako. Kung hindi, maglaland travel na lang ako. Kaya ko naman yun eh. Magsisente lang ako habang nakadungaw sa baba. Kung chopper ang gagamitin kong sasakyan pa uwi. Sa pagbabalik din natin ng Maynila, ang buong akala niya matatagalan sila bago muling magkita ni Gaston. Dahil sa pagiging busy nito sa trabaho niya. Subalit isang linggo lang ang lumipas at si Gaston na mismong bumaba para magkita silang dalawa. Hindi na nito nakayanan ang sobrang pangungulila. Labas ka, Natalia, bilis. Nasa labas ako ng gate ng mansyon niyo. Masiglang boses na utos kagad ni Gaston nang sagutin ni Nati ang kanyang tawag sa gabing iyon. Seryoso? Nandito ka sa Maynila? Natitigilan tanong ni Nati na para bang niloloko lang ng nobyo. Hindi pa rin makapaniwala si Nati, lalo pat 10:00 na yun ng gabi. Masyado nang late kung iisipin kinakailangang puntahan siya nito. Kumalabog na sa excitement ang puso niya, hindi na makapaghintay. Oo nga, wala eh. Nilamon ako ng sobrang pagkamiss ko sa girlfriend ko. Sige na, labas ka na dyan. Pauwiin mo na to. Nandito lang ako sa labas ng mansyon niyo. Ilang milya na lang ang layo ko sa'yo. Parang sinisilihan ng buong katawan na mabilis na nagbihis ng maayos na damit si Nati. Actually, balaba lang ang kanyang kinuha dahil pakaramdam niya itatagal pa siya kung mag-aayos. Hindi na siya nag-abala pang mag-ayos ng muka. Hindi na niya kasi mahintay na makitang kasintahan. Kagat ang labing binalot pa ng excitement ang kabuuan niya ng isiping nasa labasan ng gobernador at hinihintay ang paglabas niya. Iniisip pa lang niya yon para na siyang maubusan ng hininga dahil muli itong mayayakap. OMG, sandali lang Gaston, wait lang. Palabas na ako dyan. Kulang na lang ay lumipad at mahulog sa hagdan si Nati sa kanyang pagmamadaling makababa. Hindi nakaligtas yon sa amang nasa puno ng hagdan at paakyat na sana. May dala itong pitsyal ng tubig at baso. Puno ng pagtatakang hinintay niyang anak na makababa bago ito tanungin kung saan pang lakad niya. Gabing-gabi na, saan pang lakad mo? Inaya ko ni Farah ng midnight snack, Daddy. Babalik din naman ako kagad. Kaso nga lang baka madaling araw na. Tugon itong ikinataas ni Mr. Bentacourt ng isang kilay. Kilala niyang anak na gala pero never itong lalabas ng dahil sa midnight snack at nagmamadali. Hindi naman ako bata dati. Pagkasabi nun ni parang kidlat na niyang tinungo ang pintuan at mabilis na lumabas. Napailing na lang si Mr. Bentacourt. Natawa na sa kalokohan ng bunsong anak. Tuloy na pumanik na siya ng hagdan. Naiiling, lingid sa kanyang kaalaman ang tiyuhin ng kanyang manugang ang kakatagpuin ng kanyang bunsong anak sa labas mismo ng mansyon. Kung alam niya lang yun, panigurado nga hadlangan niyang anak sa plano. Gwapo at matikas ang tindig ni Gaston sa suot niyang black suit. Nakahilig ang katawan niya sa gilid ng dala niyang sasakyan. Marahang umiihip ang hangin ngunit baliwala lang yon sa gobernador. Nang mga matay nakataon sa gate ng mansyon ng mga Bentacourt. Magkakrus sa tapat ng kanyang dibdib ang dalawang braso na may nagdipina ng mga muscles niya. Nung makita niya paglabas ni Nati doon na tumatakbo, umayos siya ng tayot parang mga pakpak ng ibon na ibinuka ng dalawa niyang braso.
Gaston! Sigaw nitong excited na dinala ang ihip ng hangin na sinundan ng mahinang mga hagikik. Itinapon ni Nati ang kanyang sarili sa nobyo. Agad na humigpit ang yakap niya sa katawan nito, lalo nang maamoy niya ang pamilyar na pabango ni Gaston. Humigpit naman ang yakap ng gobernador sa kanya, na nagawang bahagyang iangat ang katawan ni Nati sa lupa. Lumakas pang hagikik ni Nati dahil doon. Kanina ka pa ba? Tingala na ni Nati na akmang titingkayat para sa halik pero agad na inabot ni Gaston ang kanyang labi nang bigla itong tumungo at siya na mismo doon ang nag-adjust. Miss you. I miss you too, Natalia. Hindi naman. Halos kadarating lang din. Sobrang surprise mo naman ako. Tingala pa ni Nati, gamit ang mga mata niyang kumikinang sa saya. Bakit hindi ka nagsabing pupunta dito? Sana naghanda naman ako. Masyado kang pabigla-bigla. Humaplos ang isang kamay ni Gaston sa mukha ni Nati. Umarko ng isang kilay at lumisi. Inirapan naman siya ni Nati ng pabiru pero nanatiling nakangiti ng malaki ang kanyang labi. Ano klaseng paghahanda naman ang gagawin ng girlfriend ko, Aber? Patol ni Gaston na mas sumigpit ang yakap sa nobya. Palagi ka namang nakahanda pagdating sa akin, hindi ba? Pinatulis pa ni Nati ang gusto na muling inabot ni Gaston. Sabay na rin sila napalingon sa mansyon. Sa loob tayo ng sasakyan mo, baka makita tayo ni Daddy. Maya-may kabadong sambit ni Nati. Buhat pa rin ang katawan na ipasok siya ni Gaston sa passenger seat na pinagtaka na ni Nati dahil walang kasama kahit na isa doon ang gobernador. Ni ang mga bodyguard dito hindi visible doon. Kinabahan siyang bigla. Bakit nagsalong gobernador? Baka mamaya niyan mapahamak pa ito dito. Mag-isa ka lang pumunta dito? Nasaan ang sekretary mo? Ang mga bodyguard mo, wala kang kasama? Hindi na napigilan ni Nati na sunod-sunod na itanong yon. Biglang nilamon siya ng sobrang pag-aalala na. Inayos na muna ni Gaston ang upo sa driver's seat at nilingon ng nobya. Sumenyas na magsuot ng seatbelt na kagad namang sinunod ni Nati. Napabaling na doon ang atensyon niya na kung kanina'y abala ito sa paghihintay ng magiging sagot niya sa mga katanungan niya. Muli na naman siyang nagtanong, aalis tayo? Saan naman tayo pupunta? Gusto sanang idugtong ni Nati na kung sa hotel suite ba nito, ngunit pinili na lang niya ang manahimik. Mapaglarong mga matang nilingon siya ni Gaston. Sobrang namiss niyang nobya at ngayon nakita niya na ito. Sobrang saya ng puso niya. Kinuha niya isang kamay ni Nati na hindi naman pinagdamot ng babae. Siya na mismo nagsalikop ng kanilang mga daliri habang malapad pa rin ang mga ngiti. Malalaman mo din kapag nakarating na tayo doon. Mabilis na pinaharurot na ni Gaston ng sasakyan, paalis at dahil kay Gaston, lang nakatuon ang paningin ni Nati hindi nila napansin na binaybay nila ang papuntang North Luzon. Nihimas-mata na lang siya na tumigil sila sa isang bayan sa Bulacan kung saan matatagpuan ang pangmayamang mga apartments. Sikat ang lugar na yon sa pagkakaroon ng expensive units na tanging mayaman lang ang nakaka-afford. Mga artistang sikat, basta yung mga taong napakahalaga sa lipunan. Hindi naman kailangang kumuha dito ng pamilya ng mga benta court dahil sa ilang pag-aari nila sa South. Kumbaga hindi nila teritoryo doon. Sino naman ang pupuntahan natin dito? Hindi siya sinagot ni Gaston na iginiya palabas sa sasakyan matapos pagbuksan ng pintuan. Tinikom naman ni Nati ang bibig at hinayaan na lang nahilahin siya ng gobernador kung saan sila nito pupunta. Pumasok sila sa isang unit na binuksan ni Gaston gamit ang hawak na susi. Agad na namangha si Nati matapos na makapasok ng tanggapan noon. Tinanggal niyang balabal na suot at nilapag yon sa malapit na sofa. Kompleto sa gamit ang malaking luxury apartment na halatang bagong deliver lang sa naturang lugar. Naaamoy pa niyang ilang pintura, nagtungo naman si Gaston sa kusina upang kumuha ng maiinom. Hinayaan niyang maglakad-lakad si Nati na nakarating na sa bedroom at ginalugad na yon. Sa kanya kaya to? Bakit kaya niya ako dinala dito? Huwag niyang sabihin sa akin na dito na ako titira ngayon. Hindi pa rin makapaniwalang kausap ni Nati sa kanyang sarili kahit na alam niyang wala namang sasagot. Kinilig pa ng sobra doon si Nati lalo na't makita ang kumpleto talagang apartment na yon sa mga gamit. Dito ba sa Bulacan para halfway kami? Hindi ako mahirapang umakyat ng Baguio para makipagkita. Nakagat pa niyang labi doon, iniisip na baka ganun nga ang plano ng kanyang nobyong gobernador. Matanong nga siya, sambit niya na hindi pa rin nawawala ang matinding kilig sa kanyang puso.